Ay, wala. Pakinamahal. Tandaan na natin ang ating mga sarili para sa ating panambahan. Nalangin tayo ng tahimik.
Sabi sa Psalm 134, verses 1 hanggang 2. Halika kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Pagpalaing kanawa ni Jehovah mula sa Sion, siyang gumawa ng langit at ng lupa. Amen. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Psalter 265, the majesty and holiness of God. Versification of Psalm 99. Sabi sa stanza 1, Jehovah reigns in majesty, let all the nations quake. He dwells between the cherubim, let earth's foundations shake. Supreme in Zion is the Lord, exalted gloriously. Ye nations, praise His name with awe. The Holy One is He. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 265. Jehovah reigns in majesty, let all the nations reign. He dwells between the cherubim, let earth's foundation shake. Supreme in Zion is the Lord, exalted gloriously. Ye nations, praise His name we know, the Holy One is He. The mighty King loves justice well, and equity ordains. He rules His people righteously, and faithfulness maintains. Oh, magnify the Lord our God, let Him exalted be. In worship at His footstool bow, the Holy One is He. When priests and prophets called on God, He their petitions heard. His cloudy pillar led them on, and they obeyed His word. Those sending judgments for their sins, He pardoned graciously. Exalt the Lord and worship Him, the Holy One is He. Let us now confess our Catholic, undoubted Christian faith in the words of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead.
He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Psalter 264. Missionary Triumphs. Versification of Psalm 98. Ang awitin natin ay stanza 3 and 4. Stanza 3 and 4 in Psalter 264. We call to mind the truth and grace bestowed upon His hopes and grace, and unto earth's remote bound, the tidings of salvation sound. That's a 4. All lands to God, lift up your voice, sing praise to Him, with shouts rejoice, with voice of joy and loud acclaim. Let all unite and praise His name. Bago tayo dumako sa ating congregational prayer, ay meron pong mga ilang nais ipabatid ang ating council sa atin. Sa September 17, ang ating pastor ay nasa Laguna para mga siwa o mamahagi ng banal na hapunan ng Panginoon doon. At September 17 din po ang membership class. Kung loobin ng Panginoon ay makakonect din ang mga taga Bulacan. Sa September 24 ay ang baptism ng anak ni Sister Angela na si Mara. Kung loobin ng Panginoon ay mangyari ito ayon sa kanyang kalooban. And then mamayang second service, mamayang pagkatapos ng pangangaral ay pag-iisang dibdib ng Panginoon. Ang dalawang confessing member natin, sila Brother Alec at Sister Marie, na sila ay pag-iisay ng Panginoon sa pakikisama ng kasal o institusyon ng pag-aasawa. Sa September 23 ay ang pagpapatuloy ng ating Bible study sa Canons of Dordrecht, and 24 ang patungkol naman sa parables kung loloobin ng Panginoon. At muli inaanunsyo namin at kami ay namamanhik sa inyo bilang council na kayo ay maging masigasig sa inyong pagbibigay, lalo na sa usapin ng pondo natin sa Benevolence Fund. Dahil napakaliit na po at napakababa na po ng ating pondo sa Benevolence Fund at hindi na ito sapat upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kapatid na nangangailangan. Manalangin tayo. Makapangyarihan naming Diyos na banal, kataas-taasan naming Diyos, Ikaw na walang hanggan. Ikaw na tunay na espiritu at hindi nakikita. At sa pagsasakadawang tao ng Panginoong Kristo, ay mas lalo naming naunawaan kung sino ka at kung ano ka. At ipinaunawa mo ang inyong pong mga katangian sa amin, bagamat hindi namin ito kayang maarok ng lubusan. Hindi namin kayang maabot ng aming mga isipan ang inyong pong mga kagilagilalas na mga katangian bilang aming walang hanggang Diyos. Ngunit sa pamagitan ng Panginoon Kristo, ang mga kinakailangan naming katotohanan ay inyo pong ipinaunawa sa amin. At pinatunayan mo ito na ikaw ay isang mabuting Diyos at ikaw na may walang hanggang pag-ibig para sa inyo pong bayan. Pinatunayan mo ito na habang kami makasalanan
ay namatay si Kristo alang-alang sa amin. Walang anumang uri ng pag-ibig at anyo ng pag-ibig ang makakahigit sa inyo pong ginawa para sa inyo pong bayan. Sapagkat ito ay kapahayagan ng inyo pong pag-ibig sa iyong sarili. Kung paano inyo pong minamahal ang inyong sarili, ay inibig nyo rin po ang inyong pong buktong na anak. Ang inyo pong itinalagang tagapamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At kung paanong iniibig ng Panginoong Hesukristo ang Ama, ay gayon din ang kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia. Sukdulang ang kanyang espiritu ay kanyang ibinuhos sa kanyang iglesia, at sa amin ay nararanasan namin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual. Sa itong hiwaga ng biyaya sa amin, O Diyos, isang patunay na ikaw ay mabuti at tapat sa amin. Ama, humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin mga pagkakasala. Alam namin na ikaw ay banal at matuwid at makatarungan. Inyo pong hinihingi ang kabayaran ng bawat kasalanan. Ngunit ito ay hiningi po ninyo sa aming Panginoong Kristo, na siya ang namatay, nagdusa, alang-alang sa amin. At hindi lamang yun, siya ang nabuhay, umakyat sa langit, alang-alang sa amin. Siya ang aming tapat na Diyos at Panginoon na aming tagapagtanggol sa langit kung saan naroon ang trono ng Panginoon. At kami rin ay naninikluhod sa iyo, Panginoon. Nagmamakaawa kami. Linisin mo kami sa aming mga pagkakasala at palakasin mo ang aming pananampalataya, lalo na sa mga panahon na kami ay dumaraan sa maraming kapagsubukan. Lalo na sa mga panahon na kami ay dumadaan sa matitinding mga pagsubok na hindi namin matanggihan. Ama naming Diyos, ipaalala mo sa amin ang inyong pong mga katuwiran, paalala mo sa amin ang inyong pong mga kautusan, upang ito ay maging pamantayan ng aming pagpapasalamat sa iyo. Huwag nawa pong iwaglit sa aming mga puso ang karunungan ng kautusan, upang sa gayon ay magkaroon kami ng isang buhay na pasasalamat sa iyo. Sapagkat liban sa iyong salita at katotohanan, imposible na kami ay makapagpasalamat sa iyo alang-alang sa mga kagilagilalas na mga gawa ng inyong pong kamay, lalo na ang kaligtasan. Kaya o Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, linisin mo kami ng dugo ng Panginoong Kristo, at gawin mo kaming kabahagi ng kanyang katawan sa pamagitan ng pananampalataya. Amin ang dinadalangin, O Diyos, ang aming gawain sa Laguna. Pagpalain niyo nawa po sila, bagamat wala pong office bearer doon, ngunit bigyan niyo sila ng kaayusan bilang ikaw ang siyang nasa ibabaw nila at namamahala sa kanila ng may kahinahunan. At gayon din, O Diyos, dito sa Bulacan, kami ay nananalangin, Panginoon. Gabayan mo ang aming mga office bearer, ang aming propeta na nangangaral sa amin, ang aming mga hari na siyang namamahala sa amin, at maging ang aming pari, ang aming saserdote na siyang namamahagi ng inyong pong mga kahabagan sa mga totoong nangangailangan sa aming kongregasyon. Dalangin namin, O Diyos, na kung paano mo pinagpapala kami ng mga kasapi ng iglesia, huwag mo nawa pong kalimutan ng aming mga office bearer. Sila din naman ay mahihina at meron din mga kanya-kanyang pinaglalabanang mga kapagsubukan at mga tukso. Palakasin mo sila, O Diyos, alang-alang sa amin na kasapi ng iglesyang ito, at bigyan sila ng katiwasayan ng pag-iisip at katinuan upang mapamahalaan kami ng may karunungan. At dalangin din namin, Panginoon, ang pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid na sina Alec at Marie. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-iisang dibdib na ito ay inyo pong kalugdan, at habang ito ay nasasaksihan namin, makita namin ang picture ng pagmamahalan at pag-iisang dibdib ng Panginoong Kristo at ng kanyang iglesia. Dalangin namin, O Diyos, na maging dalisay ang pag-aasawa sa kanilang buhay, at bigyan mo sila lagi ng pagnanais na gawing marangal ang pag-aasawang ito hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng katatagan ng loob para sa iba't iba pang kapagsubukan na inyo pong ibibigay sa kanila bilang mag-asawa. At dalangin namin, O Diyos, na maging kalakasan ito sa mga kabataan na ngayon ay naghahanda para sa kanilang pag-iisang dibdib. Kagaya ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, dalhin mo ang mga kabataang ito sa eksaktong araw na itinalaga mo, upang sila inyong pong pag-isahin bilang isang katawan, isang buto,
at isang kaluluwa. Isang nakakamanghang bagay sa amin ito, Panginoon, kung paanong dalawang makasalanan na inyo pong pinag-isa, dalawang magkaibang tao ay pinag-isa mo, hindi lamang ang katawan, kundi ang kanilang kaluluwa. At isang biyaya sa amin, O Diyos, na sa pamagitan ng mga mag-asawang ito ay magbubunga sila ng mga supling ayon sa inyo pong panukala at biyaya sa kanila. Kung paanong isang hiwaga sa amin na pinag-isa mo ang dalawang kaluluwa, isa ring dakilang hiwaga sa amin at hindi namin ito lubos maunawaan kung paano ang dalawang kaluluwa ay magmumula ang mga salinlahi ng mga mananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, patatagin mo ang balakang at ang bisig ng babae, patatagin mo rin ang puso at kaluluwa at ang kamay ng lalaki para sa panibagong buhay na kanilang tatahakin bilang mag-asawa. Bilang asawang lalaki, mahalin niya ang kanyang asawang babae, at bilang asawang babae, ay magpasakop siya sa kanyang asawang lalaki. At gayon din, O Diyos, dalangin namin na patnubayan mo po ang aming mga magulang sa aming kalagitnaan, lalo na ang aming mga mananampalatayang magulang na dinadala ang kanilang mga anak sa sakramento ng bautismo, kagaya na lamang ng supling ni Sister Angela na si Mara. Dalangin namin, O Diyos, na kung paano naging mabuti ka sa aming kapatid na ito na si Angela, maging mabuti ka rin nawa sa kanyang mga anak. Dalhin mo sila sa pagkatuto sa iyo. Bigyan mo ng pagnanais ang aming kapatid na ito, na dalhin palagi ang kanyang mga anak sa katekismo at sa Christian school, kung saan naroon lamang inyong kautusan at mga katotohanan, at hindi namin ito dadalhin sa sanlibutan, kung saan naroon ang mga prinsipyo ng kamatayan. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat elemento ng panambahan namin ay inyong pong kalugtan, mula sa pananalangin, hanggang sa pagbibigay, hanggang sa pag-aawitan at pangangaral. At maraming salamat, Panginoon, sa nakaraang oras ay kami ay binigyan mo ng karapatan upang makibahagi sa katawan at dugo ng Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo lamang kami iniligtas at itinuring ng mga banal at matuwid, kundi kami rin ay inyo pong pinapalusog at patuloy na pinapanatili sa pamamagitan ng parehong katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Nawa, O Diyos, ang bibig ng aming propeta sa umagang ito ay inyo pong pakalinisin, at alam namin, Panginoon, na maging siya ay makasalanan, ngunit ang maririnig namin ay ang tinig ng aming mabuting pastol. Parinig mo sa amin si Kristo, O Diyos, at huwag mo siyang ipagkait sa amin, alang-alang sa kanyang katuwiran, kabanalan at katotohanan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 125. The Church, the Bride of Christ. Versification ng Psalm 45. Ang awitin natin ay ang stanza 1, 2, 3, and 5. Stanza 2, 3, and 5. Psalter 125. O royal bride, be and to my words attend. For Christ the King forsake the world and every former friend. Thy beauty and thy grace shall then delight the King. The only is thy rightful Lord, to him thy worship bring. To thee since thou art his, great honor shall be shown. The rich shall bring their gifts to thee, thy glory they shall own. Stanza 5.
And they that honor thee shall eat thy train attend, and to the palace of the King shall joyfully ascend. Lumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, babasahin natin ang buong kabanata ng Ephesians chapter 5. Kaya kayo tumulat sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid ng lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay nito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo ay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa katakot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at iniibig ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanyang sariling sa asawa, gaya ng kanilang sariling mga katawan. Umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sinumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan nito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina
Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang chapter 5 ay binubuo ng maraming katotohanan. At ang chapter 5 na ito ay binubuo ng dalawang unit kung paano ang Diyos ay nakikitungo sa kanyang bayan. At ang dalawang unit na ito ay ang iglesia at ang sambahayan. At ang dalawang ito ay hindi niloob ng Diyos na papaghiwalayin. Kagaya ng sinabi sa chapter 5, ang iglesia at ang sambahayan ay tunay na magkasama. Sapagkat ang katotohanan ng iglesia ay binubuo ng mga sambahayan ng mga mananampalataya. Ang kautusan na siyang ipinaririnig sa sambahayan ng Diyos sa iglesia ay siya ding parehong kautusan ang maririnig ng buong sambahayan sa kanilang mga tahanan. Ang unang utos hanggang sa ika-10 utos ay hindi lamang sa iglesia, kundi para sa bawat buhay ng sambahayang mananampalataya. Kung mayroong mga pastor na nagtuturo na ang chapter 5 daw ay binubuo ng sambahayan at iglesia at magkahiwalay ito, hindi totoo yun. Hindi ganun makitungo ang Diyos sa mga mananampalataya. Dahil kung magkahiwalay ang iglesia at ang sambahayan ng mga mananampalataya, walang kapangyarihan ng mga elder na disiplinahin ang mga member na nagkakasala sa labas ng iglesia. Ibig sabihin, ang disiplina ba ng mga elder ay para lamang sa church? Hindi ba ito ay para rin sa mga mananampalataya na hindi lamang sa church, kundi kapag sila ay lumabas na ng pintuan ng iglesia? Hindi totoo na ang mga kautusan na makikita sa kabanatang 5 ay matatagpuan lamang sa church. Kaya nung sinabi, halimbawa dito, nung sinabi sa verse 19, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Hindi lamang ito sa church. Totoo na dapat tayong umawit ng mga salmo sa iglesia, ngunit hindi lamang ito sa church. Ito ay para rin sa sambahayan. Sapagkat pagkatapos nun ay binanggit na ang mag-asawang babae, mag-asawang lalaki, at sa chapter 6 ay ang mga responsibilidad ng mga anak. Ngayon, may nagsasabi na kasalanan daw umawit ng mga himno kapag sa iglesia. Pero malinaw ang sinasabi ng chapter 5 ng Ephesians na ang pag-awit ng mga himno, pag-awit ng mga salmo, pag-awit ng mga spiritual na awitin ay para rin sa sambahayan. Didisiplinahin ba natin ang ating mga member na sa kanilang family worship ay kumakanta ng mga hymn? Kung sinabi ni Pablo na ang pag-aawitan ng mga salmo ay para rin sa sambahayan, didisiplinahin ba natin ang mga member na sa kanilang mga personal worship ay umaawit ng mga himno? Hindi ganito ang pagpapaliwanag ni Pablo. Ang ibig sabihin lang ni Pablo ay umawit kayo sa Panginoon. Yun yung prinsipyo na gustong ituro ni Pablo na applicable sa church at applicable din sa sambahayan ng mga mananampalataya. Kaya sa verse 19, sinabi niya na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Kaya sa mga buhay ng mga mananampalataya sa Old Testament at sa buhay ng mga mananampalataya sa New Testament, merong mga nag-aawitan kahit hindi ang mga salmo. Sapagkat ang utos ng Panginoon
Kagaya ng inuutos ni Pablo na nagmula sa autoridad ni Kristo. Magpalakasan kayo sa pamagitan ng mga salmo, himno, at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Dahil ang punto ng chapter 5, isa sa expression ng pagpapasalamat sa Panginoon ay ang pag-aawitan. Dahil sinasalamin ng chapter 5 ang buong buhay ng mga mananampalataya na nagpapasalamat sa Panginoon. Yun ang konteksto ng ating teksto sa umagang ito. At sa abab, inilagay ang verse 21 kasama ng buong verses 22 hanggang 33. Pero sa original, magkakasama ang buong verse 1 hanggang verse 20 kasama yung verse 21. Ibig sabihin, nung sinabi na magpasakop kayo sa isa't isa, ito ay pumapatungkol sa mga magkakapatid sa Panginoon. At in expression ng pagpapasakop natin sa isa't isa, habang tayo ay magkakapatid at magkakasama sa iglesia, tayo ay nag-aawitan ng mga salmo at nakikinig ng mga admonition ng mga elder at lalo na ng pangangaral, ito ay sasalamin din sa bawat sambahayang mananampalataya. Ama, anak, at ang mga anak ay dapat magpasakop din sa isa't isa dahil ang prinsipyo nito ay nanggaling sa verse 1. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Ang prinsipyo na pinanggalingan ni Pablo, ang iglesia ng Diyos ay mga anak ng Diyos, binubuo ng mga anak ng Diyos, gayon din ang sambahayan ng mga mananampalataya. Ito ay binubuo ng mga anak ng Diyos. Ang nanay, ang tatay, asawang lalaki, asawang babae, at ang kanilang mga supling, pagmamay-ari ng Diyos. Ito, nakaukit sa mga anak, nakaukit sa mga tatay at nanay at sa mga asawang lalaki at asawang babae, ang pangalan mismo ng Diyos. Kaya ang ating mga anak ay binabautismohan natin dahil sa prinsipyong sila rin ay anak ng Diyos. Kaya ang mga lalaki at babae ay kinakasal din sa iglesia dahil sa prinsipyong sila rin ay anak ng Diyos. Kaya ang asawang lalaki at asawang babae dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki dahil ang kanyang asawang lalaki ay anak ng Diyos. At ang asawang lalaki ay dapat mahalin ang kanyang asawang lalaki dahil ang kanyang asawang babae ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, paano minamahal mo yung sarili, mahalin mo rin ang iyong asawang babae at asawang lalaki. Hindi ba't ito ay kasama sa kautusan ng Panginoon? Ang buod ng pangalawang tapyas ng bato ng kautusan mula commandment number 5 hanggang commandment number 10. Ibigin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. Ang pinakamalapit mong kapwa ay yung mga kapatid sa Panginoon. At pagdating sa sambahayan, ang pinakamalapit mong kapwa ay yung asawa at ang iyong mga anak. Ang tema natin sa umagang ito, pasakop kayo sa isa't isa. Una, titingnan natin yung calling o pagkatawag. Pangalawa, ang motibo o yung motive. Pasakop kayo sa isa't isa. Ang pagkatawag, ang motibo. 2 punto lamang ang bibigyan kong diin sa umagang ito. Ang pagpapasakop ay pagkilala sa autoridad ng isang tao. Isa itong gawain na ibig sabihin ay willing kang mapasailalim sa kanyang pamamahala. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasakop. At sa orihinal, ang ginamit sa salitang pagpapasakop ay ginagamit sa mga sundalo. Dahil sa mga sundalo ay merong mga ranggo. At kung sino nakakataas sa iyo, hindi ka dapat tumatanggi kung anong ipag-uutos. No question asked. Dahil yun ang itinuturo sa military at yun ang itinuturo sa mga sundalo na merong nakakataas sa kanila. At ang idea kung bakit ginamit ang pagpapasakop at meron itong, sa original ay meron itong idea na ginagamit ito sa mga sundalo upang sabihin na ito ay pumapatungkol din sa disiplina sapagkat ang mga sundalo ay pinamamahalaan ng disiplina na ang pagpapasakop ay merong kaayusan. Hindi ito isang pagpapasakop
na basta ka lang nagpapasakop ng walang karunungan. Ito ay merong disiplina ng salita ng Diyos. Ito ay ginagawaran ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ay minomotivate ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito ay binabakuran ng salita ng Diyos upang yung salita ng Diyos ang ating standard kung paano tayo magpapasakop sa nakakataas sa atin. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Biblia. Meron itong isang disiplina at ang ibig sabihin nito ay magpapakumbaba ka sa sino mang tao inilagay sa iyo ng Diyos sa ibabaw mo. Kikilalanin mo ang tao na inilagay sa iyo ng Diyos sa ibabaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasakop. Sinabi ng pasakop kayo sa isa't isa, ibig sabihin, magpapasakop ako sa kanya at magpapasakop din siya sa akin. Yun ang ibig sabihin nun. Magpapasailalim ako sa kanya at magpapasailalim din siya sa akin. Ang utos na ito ay bahagi ng buong kaisipan ng paglakad sa liwanag. Paulit-ulit na sinabi ni Pablo, kayo ay dating kadiliman, ngayon kayo ay mga liwanag. Lumakad kayong naaayon bilang mga anak ng liwanag. Sa verse 1, lumakad kayo kagaya ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, gaya ng mamamayan ng langit. At sinabi sa iba pang bahagi, sa konteksto, ay huwag kayong makisama o makisangkot sa gawain ng kadiliman. Sapagkat ang lahat ng ito, yung ating teksto ay bahagi ng buong kaisipan ng paglakad sa liwanag o pakikisama sa kaliwanagan at pag-ibig bilang pagpapasalamat sa Diyos. At alam natin na ang pag-ibig ay ang sentro ng kautusan. Nung binuod ng Panginoong Jesucristo ang kautusan, ang sentro nito ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At ang pag-ibig sa Diyos ay binubuo ng buong pagkatao ng isang mananampalataya. Ang hinihingi ng kautusan ay hindi lamang ang pagsunod. Ang hinihingi ng kautusan ay ang buong puso, isip, at kaluluwa. Mga bagay na nakikita, mga bagay na hindi nakikita. At hinihingi ng kautusan, bilang pagmamahal mo sa Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang buong idea na ito ay paglakad sa liwanag sa pamagitan ng pag-ibig, sabi ni Pablo sa verse 2, at bilang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pakikisama na ito, fellowship, sa liwanag at sa pag-ibig, ang pinakamahalaga dito ay ang Diyos. Kasi nung sinabi na kayo ay lumakad sa pag-ibig, ito ay merong idea ng antithesis. Kung kayo ay lalakad sa pag-ibig, hindi dapat kayo lumalakad sa kadiliman. Hindi dapat kayo nakikisangkot sa mga gawain ng mga masasama at makasalanan. Kasi nga ang idea ng pag-ibig, kung meron kang pag-ibig, meron ka rin dapat kinapupuotan. Laging merong kabaliktaran ng pag-ibig. Kung minamahal mo ang isang bagay, kinapupuotan mo yung isang bagay. Yun ang ibig sabihin. Sa ating mga tao, minsan merong ranggo o antas ang ating pag-ibig. Mahal na mahal natin ang isa, mahal natin ang isa, o mahal lang natin ng konti yung isa, o gusto lang natin yung isa, o masaya lang tayong kasama siya. Pero sa Diyos walang ganun. Sa Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig ay pag-ibig, ang puot ay puot. At nung sinabi na ang Diyos ay liwanag, ibig sabihin ang kanyang pag-ibig ay walang bahid ng kadiliman, at ang kanyang pag-ibig ay kung titignan mo, ito ay punong-puno ng katotohanan at katapatan at wala itong tinatagong anuman sa kanyang sarili sapagkat yun ang pag-ibig ng Diyos. At ang paglakad sa kaliwanagan at pag-ibig ay expression of thankfulness to God. Ang ating buhay ay masasalamin sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ito nasasalamin sa ating pagpapakapagod para tanggapin ng Panginoon. Dahil nung sa verse 1 pa lang, sinabi na agad na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi sinabi na magpakahirap ka, lumakad ka sa liwanag, lumakad ka ng may pag-ibig para tanggapin ka sa sambahayan ng Diyos, kayo na mga anak ng Diyos. Hindi. Kayo'y mga anak ng Diyos, lalakad kayo ngayon bilang mga anak ng Diyos. Kayo'y mga anak ng liwanag at dati kayong kadiliman, lalakad ngayon kayo ayon sa liwanag. Kayo'y mga ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili, huwag ngayon kayong makikisangkot sa gawain ng kasamaan.
Dahil ang fellowship ng Panginoon ay particular. Para lamang ito sa kanyang bayan. At ito ang tinuturo ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang kanyang fellowship ay para lamang sa inyo. At kailanman ay hindi siya makikipag-fellowship sa mga reprobate at sa mga hindi mananampalataya. At bilang ganun ang disposisyon ng Diyos, kinakailangan na kayo ng mga mananampalataya ay ganun din ang pagkaunawa ninyo sa mga taong nakikita ninyo o sa mga taong nakakasalamuhan ninyo. Kayo dapat ay meron lamang fellowship sa mga taong mananampalataya lamang. Dahil naroon ang fellowship ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi dapat kayo naliligayahan na kasama ninyo ang mga hindi mananampalataya. Sa pakikisama na ito, fellowship, ang pinakamahalaga dito ay ang Diyos. Kasi ang Diyos ang liwanag. Sa Kanya nalalantad ang lahat ng bagay. Kapag isinilay ng Panginoon ang Kanyang liwanag, nalalantad ang lahat ng bagay at sabi, ang lahat ng bagay walang saysay. At kapag nalantad ang lahat ng bagay, maging ang kaibuturan ng puso ng tao, maging ang ating mamubuting gawa, ay parang maduming basahan sa harapan ng Diyos. At hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Dahil siya ay liwanag. Walang halong kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Dahil siya ay merong sariling pamantayan, katarungan at katuwiran, ito ang kanyang basihan na kapag nalantad ang lahat ng bagay, ay hahatulan niya ito ayon sa kanyang panukala, ayon sa kanyang sariling disposisyon. Kaya ang fellowship dito, na tinutukoy ni Apostol Pablo, ang pinakamahalaga dito muna ay ang Diyos. Maunawaan mo lamang ang fellowship kung kilala mo ang Diyos. Maunawaan mo lamang na ikaw ay dapat hindi nakikisama sa mga hindi mananampalataya kung kilala mo ang Diyos na liwanag. Dahil kung ang kilala mo ay Diyos ng kadiliman, makikisama ka sa mga anak ng kadiliman. Ngunit kung ang kilala mo ay Diyos ng liwanag, ang iyong fellowship ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Ang Diyos ang pamantayan kung ano ang liwanag at kung ano ang pag-ibig. Ulit-ulit na sinabi ni Pablo, lumakad kayo sa pag-ibig. At in principle, from this principle of love, ay dadako kayo sa iglesia, dala-dala yung love na yun, at lalakad kayo ng may pag-ibig, at iibigin ninyo ang mga hindi kaibig-ibig. At ganun ang ginawa ng Panginoon. Inibig niya ang mga masasama, inibig niya ang mga hindi kaibig-ibig. Ang Diyos ang pamantayan ng pag-ibig. At ang pamantayan ng pag-ibig ng Diyos ay laging merong kabanalan. Yung inibig niya ang mga hindi kaibig-ibig, pinawalang sala niya muna sila sa kanyang harapan, upang sila ay maging karapat-dapat na maipasok sa pakikisama ng Panginoon at ang Diyos ay merong pakikisama o covenant fellowship sa kanila. Ganon din tayo mga mananampalataya. Kailangan matiyak natin na ang ating sinasamahan ng mga tao ay mga mananampalataya talaga at sumasampalataya sa Panginoon. At katulad din natin na pinatawad ng Diyos, kapag nakatiyak tayo at narinig natin ang kanilang confession na sila ngay sumasampalataya sa Diyos, tayo ay lalakad na may pag-ibig. Meron tayong laging handang pag-ibig sa kanila sapagkat napatunayan natin na sila'y kaisa natin sa pananampalataya. Again, ang address ni Apostol Pablo ay para sa mga mananampalataya na mga anak ng Diyos, hindi para sa mga hindi mananampalataya. Nung sinabi na lumakad kayo na may pag-ibig, nang merong totoong pakikisama sa iyong mga kapatid, ito ay pumapatungkol sa mga mananampalataya lamang. Sapagkat ang sukatan ni Pablo ay ang Diyos. Hindi ko ano ang ginagawa ng mga mananampalataya. Hindi ko ano ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ang sukatan ni Pablo ay ang Diyos. At ayon sa kanyang kabanalan, ayon sa kabanalan ng Diyos, kanyang kinapupuotan ng kadiliman at kahit kailan ay hindi siya lumapit sa kadiliman upang hindi siya nito mabahiran. Ang Diyos ay liwanag. Narito ang kadiliman. Kahit kailan ang Diyos ay hindi lumapit sa kadiliman upang hindi siya mabahiran ng kadiliman. At ganun din dapat ang disposisyon ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, kayo ay dating kadiliman. Kayo ngayon ay liwanag.
Ito kayo dati. Totoo na hinango kayo ng Diyos sa kadiliman at inilipat kayo sa kagilagilala sa liwanag ng kanyang buktong na anak. Noon ganun kayo. Pero bilang nakikilala nyo ang Diyos ng liwanag, huwag na kayong bumalik dito at makisama sa liwanag at makisamag sa kadiliman, kundi kayo ay lumakad na may liwanag gaya ng mga anak ng liwanag. Kasi ang Diyos na kilala nila ay Diyos ng liwanag at ni minsan ay hindi lumapit sa kadiliman. Kasi yung bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng Diyos, ang kilala lang nito ay liwanag. Yung bagong pagkatao na binigay sa atin ng Diyos, nakatingin lagi ito sa liwanag ng Diyos sapagkat ito ay mula sa langit. Walang pakikisama yung bagong pagkatao sa kadiliman. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, sino mang nagkakasala ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Dahil yung bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng Diyos, imposibleng magkasala. Dahil ito ay perpekto sa harapan ng Diyos. At wala siyang pakikisama sa kadiliman. Pero yung lumang pagkatao na sa atin, yung lumang pagkatao na ito, habang tayo ay nasa lupa, ang hinahanap nito ay kadiliman. Kaya yung bagong pagkatao na binigay sa atin ng Diyos ay nananaghoy habang tayo ay lumalakad sa kadiliman at kasalanan. Ngunit ang Diyos ay liwanag at kahit kailan ay hindi lalapit sa kadiliman. At tayo naman ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, ay marapat lamang na lumakad sa liwanag at huwag makibahagi sa gawain ng kadiliman at ng kasamaan o maging ng mga manggagawa ng kasalanan. Hindi wasto at hindi tama para sa mga mananampalataya na meron siyang fellowship sa mga hindi mananampalataya. At ang isa sa pinakamagandang picture ng fellowship ay ang pag-aasawa. Kaya nga inilagay ito ni Pablo bilang pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo sa iglesia patungkol sa pakikisama ng mga banal sa katuwiran, kabanalan, liwanag at pag-ibig. Isinama dito ang pamilya dahil ang pamilya ang pinakamagandang picture ng fellowship. Kaya sabi ni Pablo, ang mga hindi mananampalataya ay wala dapat pakikisama sa mga mananampalataya. Kayo na mga kabataan, hindi dapat kayo naghahangat ng mga kababaihan o mga kalalakihan ng mga hindi mananampalataya. Kung ang Diyos ay Diyos ng liwanag, wala kayong kinalaman sa kadiliman. At kahit kailan ay wala kayong kinalaman sa gawain ng mga nasa dilim. Sapagkat nung isinilay sa atin ang liwanag ng Ebanghelyo, tayo ay binigyan na ng bagong pagkatao at dinala tayo sa liwanag ng Panginoon. At kung sakali tayo ay lumakad sa kasalanan at makibahagi sa karumihan, isa lang itong patunay na tayo ay namumuhay sa kawalang utang na loob. Dahil again, ang punto ni Pablo sa buong chapter 5 ay pagpapasalamat. Ikaw ay may fellowship doon lamang sa mga anak ng Diyos. Ito ay part ng iyong pagpapasalamat sa Panginoon. Nagpapasakop ka sa asawa mong lalaki at minamahal mong asawa mong babae, ito ay part ng iyong pagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang buong kautusan ay sumasalamin dito ay ang pag-ibig. Kaya nga sabi ni Pablo, ibigin mo yung asawa, ibigin mo yung asawa, ibigin mo yung kapatid, dahil yun ang kalooban ng Panginoon. At nung ang sentro ng kautusan ay ang pag-ibig, at nung sinabi ni Pablo na lumakad kayo ng may pag-ibig, ang ibig sabihin nito, ang standard natin sa pagpapasalamat sa Panginoon ay ang kautusan mismo ng Diyos. Wala tayo ibang standard ng pagpapasalamat sa Diyos, kundi ang kautusan ng Diyos. Kaya nga pag may nakita tayong kapatid na nagkakasala sa kautusan, isa lang ibig sabihin nun, lumalakad siya ng may kawalang utang na loob sa Diyos. Siya ay walang utang na loob sa Diyos. Lumalakad siya ng walang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil anumang bagay na ginagawa nating labag sa kautusan,
ay isang bagay na sinasabi natin sa Diyos, hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. At kung sakali man na tayo lumakad sa kawalan ng pagpapasalamat sa Diyos, ito ngayon ang pagkakataon na merong tatayo upang mag-assert ng authority sa pamagitan ng pagsaway sa iyo. Again, ang sabi ni Pablo, magpasakop kayo sa isa't isa. Sa original, hindi ito pinagtatalunan ito ng mga teologo kung ito ay pautos o isa lamang katotohanan na ang mga Kristiyano ay nagpapasakop sa isa't isa o tinuturuan ni Pablo o inutusan ni Pablo ang mga Kristiyano na magpasakop sa isa't isa. Kahit ano pang ibig sabihin nito, ang katotohanan ay dapat kayo magpasakop sa isa't isa. At ang mga Kristiyano ay talagang nagpapasakop sa isa't isa. Na sa pagkakataon na ang isang Kristiyano ay lumalakad sa dilim, lumalakad na walang pag-ibig at lumalakad laban sa kautusan, meron ngayong tatayo para mag-assert ng authority sa pamagitan ng rebuke. At ang ating pagkatawag, sabi ni Pablo, pag dumating ang pagkakataon niyon, magpakumbaba sa sino mang inilagay ng Diyos sa ating ibabaw. Magpakumbaba sa sino mang authority na inilagay ng Diyos sa ibabaw natin. Sa buhay ng pagpapasalamat sa Diyos, may mga pagkakataon talagang nabibigo tayo sapagkat ayon sa ating kalikasan, tayo yung mga walang utang na loob. Ating kalikasan, yun ang ating default bilang mga nilalang. Wala tayong utang na loob. Kaya ang kinakailangan may sumuway sa atin upang ibalik tayo sa ating katinuan. Ang ating nature ay hindi tayo magpasakop. Yun ang nature ni Eva. Yun ang nature ni Adan. Ang nature natin ay kalabanin ang sino mang nagtatangka na pumwesto sa ibabaw natin. Nasasalamin yan sa ating mga anak. Dahil ang magulang ang pinakaunang otoridad sa tahanan. Titingnan natin ang ating mga anak, nasasalamin dito kung ano ang nature ng tao. Ang ating mga anak na bata pa lang ay sumusuway na sa kanilang mga magulang. At kapag yan ay nag-aral, susuway yan sa kanilang mga teacher. Kapag yan ay nagtrabaho, susuway yan sa kanilang mga boss. Kapag yan ay nalantad sa lipunan, susuway yan sa mga nasa politika, sa mga namamahala sa estado. At kapag yan ay napunta sa church, susuway yan sa mga office bearer. At kapag narinig niya ang kautusan, susuway yan sa kautusan. Ang nature kasi natin ay ganun. Ang nature natin ay sumuway ng sumuway sa kung anumang authority na ibinigay sa atin ng Diyos, sa ibabaw natin na kinakailangan natin magpakumbaba, alang-alang sa Diyos. Kaya kailangan may sumuway sa atin upang dalhin tayo sa katinuan habang lumalakad tayo sa kadiliman. May mga paraan upang sawayin ang isang anak ng Diyos. Merong mga paraan upang sawayin ang mga anak ng Diyos. At ang pinakamabisang pamamaraan ng Diyos ay ang mismong salita niya. Lalo na ang kanyang salita kapag ito ay pinapangaral. Ang pinakamabisa na disiplina sa iglesia at sa loob ng tahanan, kaya tayo merong family worship, kaya tayo meron mga individual worship upang paalalahanan ng ating mga sarili, lalo na meron tayong official worship upang marinig natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang pinakamainam na pagdidisiplina, pag-assert ng authority, ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang supreme authority sa iglesia at sa sambahayan. Ang pangalawang pamamaraan ay ang hayagang pagsaway sa isang kapatid na nakikita ang iyong pagkakasala o paglakad sa walang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa iyong pag-ibig, sabi ni Pablo, lumakad ka ng may pag-ibig. Ngayon kapag ang kapatid mo, nakita mo lumalakad na walang pag-ibig at kawalan ng pagpapasalamat sa Diyos, pupunta ka, mag-a-assert ka ng authority at sasawayin mo siya ng hayagan. Kayo man ay dalawa, at kung hindi siya sumunod, sabi ni Kristo, magsama ka ng testigo, at kung hindi pa rin siya sumunod, dalhin mo na sa konseho, at kung hindi pa rin siya susunod, ituring mo na siyang hintil, sabi ni Kristo. Ituring mo na siyang hindi bahagi ng iglesia. Pero ang idea, tayong mga magkakapatid,
Kapag nakita mo yung kapatid na nagkakasala, magpasakupan kayo sa isa't isa. Merong mag-a-assert ng authority upang sawayin ang ating kapatid na nagkakasala. At ang pinakamainam dito ay ang hayagan o open rebuke upang mas lalo niya maintindihan ang kanyang pagkakasala. Hindi yung mga mabubulaklak na salita. Ang kasalanan ay kasalanan. Isa itong hindi magandang bagay at napakapangit na bagay. Bakit mo bibigyan ng mga mapalamuting salita ang iyong pagsaway sa iyong kapatid? At walang nakagawa ng bagay nito ng perpekto maliban sa ating Panginoong Kristo. Nang kanyang sinaway ang mga alagad nung sila ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya at nagpapakita ng kahinaan ng kanilang pananampalataya. Kayong mga maliliit na pananampalataya, hindi nyo ba alam na ganito, ganyan? Ganun sumuway ang Panginoon. Para bang yung mga alagad ay mga reprobate na. At yung sinabi niya kay Pedro, Satanas, umalis ka sa harapan ko. Pinakamasakit na pagsaway ng Panginoon. Pero perpekto ito. Hindi siya gumagamit ng mga mabulaklak na salita. Gayun din sa mga mag-aasawa. Kapag ang iyong asawang babae ay nagkakasala at nakikita mo lumalakad ng walang pagpapasalamat sa Panginoon, sawayin mo. Sa sanlibutan, ang sinasabi, putulan mo ng sungay para hindi ka suwagin. At ganun din sa asawang babae. Kapag nakita mo ang asawa mong lalaki ay lumalakad ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng pagpapasalamat sa Panginoon, sawayin mo. Iligtas mo ang asawa mo sa pamagitan ng iyong pagsaway, baka siya'y mapahamak. Sa mga pamamaraang ito, ang ating pagkatawag ay magpasakop. Magpasakop sa salita ng Diyos, magpasakop sa sino mang nilagay ng Diyos upang sawayin tayo sa ating pagkakasala. Dapat nating kilalanin ang autoridad na nasa ibabaw natin. At ang pagkakilala sa mga nasa autoridad ay pagkakilala sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng autoridad ay mula sa Diyos. Kaya lamang nila ine-exercise ang kanilang authority dahil ang Diyos ang siya nag-exercise ng authority. Na kahit ang nasa pamahalaan, sabi sa Romans 13, sa kanila ay pinagkaloob ng Panginoon ng tabak upang parusahan ang mga nagkakasala sa lipunan. At gayon din sa iglesia, ibinigay ng Panginoon ang tungkod sa pamagitan ng pangangaral at sa disiplina ng mga elder upang ang sino man ay hindi na magkasalang muli. At mahigpit ang mga apostol patungkol sa usapin ng pagdidisiplina. Kailangan nating kilalanin ang mga authority na ito na mula mismo sa kamay ng Diyos. Hindi tayo nagpapasakop ng walang pagkaunawa. Nagpapasakop lang tayo kasi naunawaan natin ang lahat ng authority ay mula sa Diyos. Ang totoo, lahat ng tao ay nasa ilalim niya, maging bawat kasapi ng iglesia ay nasa kanyang pamamahala. Kaya nga iibigin mo ang kapwa mo, pero merong nauna doon. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Kasi mamahalin mo lamang ang kapwa mo sang-ayon sa inyong pagkilala sa Diyos. Hindi mo mamahalin ang kapwa mo nang wala kang pagkilala muna sa Diyos. Mamahalin mo ang kapwa mo sang-ayon sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig na ito, gaya ng ating sinasabi kanina, ay laging antithetical. Ang kinikilala lang ng pag-ibig ay ang kabanalan, katarungan at karunungan, katuwiran. Tayo ay nagpapasakop ng may pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. Maging kung tayo may office bearer o confessing member, asawang lalaki o asawang babae, mga anak o mga magulang, lahat tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Kaya tayo nagpapasakop sa sino mang ilagay ng Diyos sa ibabaw natin. Ang mahirap unawain sa teksto ay pagpapasakop sa isa't isa. Napakahirap unawain ito. Sapagkat ang konteksto dito ay ang buong iglesia na sumasalamin din sa bawat sambahayan. Ang iglesia ay mayroong mga elder at mga office bearer. Sa sambahayan ay mayroong ulo ng sambahayan ng mga tatay. Sa dalawang unit na ito ng pakikisama
ay naroon lagi ang authority. Authority ng tatay, authority ng office bearer. Paano nangyari na magpasakop kayo sa isa't isa? Hindi magkahiwalay ang sambahayan at iglesia. Paano ang elder ay magpapasakop sa kanyang mga confessing member? Paano ang asawang lalaki ay magpapasakop sa kanyang asawang babae? Paano ang mga magulang ay magpapasakop sa mga anak? Ang magpapaliwanag dito ay ang motibo ng pagkatawag sa atin na magpasakop sa isa't isa. Ang motibo lagi sa pagsasakop, sa pagpapasakop, ay pag-ibig. Sabi sa verse 2, bilang pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa Diyos, tatlong persona, at ito rin nagbubuklod sa Diyos sa kanyang bayan, sa Israel at sa Diyos, at ito rin ang nagbubuklod sa mga kasapi ng katawan ni Kristo, pag-ibig. Kung paano ang Diyos ay pinubuklod ng pag-ibig, gayon din ang Diyos kasama ng kanyang iglesia, at gayon din ang bawat kasapi ng iglesia. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit nagpapasakop sa isa't isa ang mga mananampalataya. Sapagkat ang ibig sabihin ng pagpapasakop ay pagpapakumbaba. Hindi mo iniisip na mas mataas ka kaysa sa iba mong mga kapatid? At ang ibig sabihin nito ay pagpapasakop. At ginagawa mo ito bilang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya kahit ano pang pagsaway sa iyo ng kapatid mo, mapagpakumbaba mo itong tinatanggap sapagkat ang nagbubuklod sa inyo ay ang pag-ibig mismo ng Diyos na ipinagkaloob niya sa kanyang iglesia. Sa pag-ibig, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Walang nanay at tatay. Walang Griego at Hintil. Tayo ay isang katawan, sabi ni Pablo. Tayo ay lahat mga kabahagi ni Kristo. Walang nanay at tatay, walang babae at lalaki. Sa pag-ibig, walang mataas, walang mababa. Lahat ay pantay-pantay, kagaya ng Diyos na ang bawat persona ay pantay-pantay, na hindi nag-aagawan ng kapangyarihan at kamahalan. Bukod sa pag-ibig, may nabanggit pa ang teksto. Magpasakop tayo na may takot kay Kristo. Sa ating ginagamit na manuskrito sa Griego, ang nabanggit ay takot sa Diyos at hindi takot kay Kristo. Ngunit ang ginamit ng Abab ay takot kay Kristo. Sa Abab, ang ginamit ay Kristo. Parehong tama ito. Sa KJV, ang ginamit ay God o Diyos. Ngunit mas naipaliwanag ng Abab ang punto ni Apostol Pablo. Mas naipaliwanag ng Tagalog Bible natin ang punto ni Apostol. Kapag sinabing magpasakop ng may takot sa Diyos, ibig sabihin nito ay pagkakilala sa Kanya, sa Diyos. Ayon sa pagkakilala mo sa Kanya ay mag-aalay ka ng pasasalamat sa Kanya. Ngunit may konting problema. At ito ang pinaliwanag ng Abab sa atin. Ang pagkatawag na ito ng pagpapasakop ay hindi natin alam kung ano ang itsura. Ayon sa pagkakilala mo sa Diyos, ngunit ano bang itsura ng pagpapasakop? Kahit masabing dapat gawin ito ng may takot sa Diyos, ngunit papaano? Hindi natin alam kung sino ang tutularan natin kung paano magpasakop sapagkat ang Diyos ay Espiritu at hindi nakikita. Dito darating si Kristo. Kaya sabi sa Abab, dahil sa takot kay Kristo. Magkakaroon ka lamang ng pagkaunawa kung paano magpasakop kung ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo. At alam natin ang kamatayan ni Kristo ay isang perpektong pagpapasakop ng buong puso, isip, at kaluluwa. Nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. At ayon sa pagkakilala mo sa Diyos kay Kristo Jesus, ikaw dapat ay magpasakop sa isa't isa. Asawang lalaki, magpasakop ka sa asawang babae. Asawang babae, magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Kahit anak mo pa ang sumusuway sa iyo, basta ang otoridad niya ay nagmumula kay Kristo, ibig sabihin mula sa kanyang salita, wala kang dapat gawin kundi magpasakop. Kahit anak mo pa o confessing member ang sumusuway sa elder, basta ang otoridad na gamit niya, yung otoridad ni Kristo sa pamagitan ng kanyang salita, walang office bearer at walang confessing member sa salita ng Diyos. Magpasakop kayo sa isa't isa. Ito ay susi sa loob ng iglesia at ng sambahayan. Sapagkat ang sentro nito ay ang ebanghelyo ng Panginoon. Tayo ay nagpapasakop sa salita, kahit pa ang may dala nito
ay isang mahinang kapatid sa Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang form ng confirmation of marriage sa harapan ng iglesia. Alinsunod ito sa panukala ng Article 17 ng Church Order. Whereas married persons and generally by reason of sin, subject to many troubles and afflictions, to the end that you, Alec James Fabros, and Leo Marie Miklat, who desire to have your marriage bond publicly confirmed here in the name of God before this church, may also be assured in your hearts of the certain assistance of God in your afflictions. Hear therefore from the word of God how honorable the marriage state is, and that it is an institution of God which is pleasing to him. Wherefore he also will, as he had promised, bless and assist the married persons, and on the contrary, judge and punish whoremongers and adulterers. In the first place, you are to know that God our Father, after he had created heaven and earth and all that in them is, made man in his own image and likeness, that he should have dominion over the beasts of the field, over the fish of the sea, and over the fowls of the air. And after he had created man, he said, "It is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him." And the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, "This is now bone of my bone, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they two shall be one flesh. Therefore ye are not to doubt that the marriage state is pleasing to the Lord, since he made unto Adam his wife, brought and gave her himself to him to be his wife, witnessing thereby that he doth yet as with his hand bring unto every man his wife. For this reason the Lord Jesus Christ did also highly honor it with his presence, gifts, and miracles in Cana of Galilee, to show thereby that this holy state ought to be kept honorably by all, and that he will aid and protect married persons even when they are least deserving it. But that you may live godly in this state, you must know the reasons wherefore God has instituted the same. The first reason is that each faithfully assists the other in all things that belong to this life and a better. Secondly, that they bring up the children which the Lord shall give them in the true knowledge and fear of God, to his glory and their salvation. Thirdly, that each of them, avoiding all uncleanness and evil lust, may live with a good and quiet conscience. For to avoid fornication, let every man have his own wife, and every woman her own husband, insomuch that all who are come to their years and have not the gift of continence are bound by the command of God to enter into the marriage state with knowledge and consent of parents or guardians and friends, so that the temple of God, which is our body, may not be defiled. For whosoever defileth the temple of God, him shall God destroy. Next, you are to know how each is bound to behave respectively towards the other, according to the word of God. First, you who are the bridegroom must know that God has set you to be the head of your wife, that you, according to your ability, shall lead her with discretion, instructing, comforting, protecting her, as the head rules the body. Yea, as Christ is the head, wisdom, consolation, and assistance to his church. Besides, you are to love your wife as your own body, as Christ had loved his church. You shall not be bitter against her, but dwell with her as a man of understanding, giving honor to the wife as the weaker vessel, considering that ye are joint heirs of the grace of life, that your prayers be not hindered. And since it is God's command
that the man shall eat his bread in the sweat of his face. Therefore you are to labor diligently and faithfully in the calling wherein God has set you, that you may maintain your household honestly, and likewise have something to give to the poor. In like manner must you, who are the bride, know how you are to carry yourself towards your husband, according to the word of God. You are to love your lawful husband, to honor and fear him, as also to be obedient unto him in all lawful things as to your Lord. As the body is obedient to the head, and the church to Christ. You shall not exercise any dominion over your husband, but be silent. For Adam was first created, and then Eve, to be an help to Adam. And after the fall, God said to Eve, and in her to all women, your will shall be subject to your husband. You shall not resist this ordinance of God, but be obedient to the word of God and follow the examples of godly women who trusted in God and were subject to their husbands, as Sarah was obedient to Abraham, calling him her Lord. You shall also be a help to your husband in all good and lawful things, looking to your family, and walking in all honesty and virtue, without worldly pride, that you may give an example to others of modesty. Pwede kayong tumayo. Wherefore you, Alec James B. Fabros, and Leo Marie Miklat, having now understood that God had instituted marriage and what he commands you therein, are you willing thus to behave yourselves in this holy state, as you here do confess before this Christian assembly, and desirous that you be confirmed in the same? I take you all who are met here to witness that there is brought no lawful impediment. Since then it is fit that you be furthered in this your work, the Lord God confirm your purpose which he has given you, and your beginning be in the name of the Lord who made heaven and earth. Alec James B. Fabros, you acknowledge here before God and his holy church that you have taken and do take to your lawful wife, Leo Marie Miklat, here present, promising her never to forsake her, to love her faithfully, to maintain her as a faithful and pious husband is bound to do to his lawful wife, that you will live holily with her, keeping faith and truth to her in all things according to the holy gospel. Leo Marie Miklat, do you acknowledge here before God and this holy church that you have taken and do take to your lawful husband, Alec James B. Fabros, here present, promising to be obedient to him, to serve and assist him, never to forsake him, to live holily with him, keeping faith and truth to him in all things, as a pious and faithful wife is bound to her lawful husband according to the holy gospel. The Father of all mercies, who of his grace had called you to this holy state of marriage, bind you in this true love and faithfulness, and grant you his blessing. Amen. You may now take your seat. Hear now from the gospel how firm the bond of marriage is, as described in Matthew 19 verses 3 to 9. The Pharisees also came unto him, tempting him and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. And I say unto you,
Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her with it, which is put away, that commit adultery. Believe these words of Christ, and be certain and assured that your Lord God hath joined you together in this holy state. You are therefore to receive whatever befalls you therein with patience and thanksgiving, as from the hand of God, and thus all things will turn to your advantage and salvation. Amen. Let us pray. Almighty God, thou who dost manifest thy goodness and wisdom in all thy works and ordinances, and from the beginning hadst said that it is not good that man be alone, and therefore had created him to help me to be with him, and ordained that they who were two should be one, and who does also punish all impurity. We pray thee, since thou hast called and united these two persons in the holy state of marriage, that thou wilt give them thy Holy Spirit, so that they in true love and firm faith may live holily according to thy divine will, and desist all evil. Wilt thou also bless them as thou hast blessed the believing fathers, thy friends and faithful servants Abraham, Isaac, and Jacob, in order that they, as co-heirs of the covenant which thou hast established for with these fathers, may bring up their children, which thou wilt be pleased to give them in the fear of the Lord, to the honor of thy holy name, to the edification of thy church, and to the extension of the holy gospel. Hear us, Father of all mercy, for the sake of Jesus Christ, thy beloved Son, our Lord, in whose name we conclude our prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Hearken now to the promise of God from Psalm 128. Blessed is he, everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways, for thou shalt eat the labor of thy hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house. Thy children live like olive plants round about thy table. Behold, that thou shalt be man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. The Lord our God replenish you with his grace, and grant that ye may long live together in all godliness and holiness. Amen. Congratulations, James and Marie. Let us now offer our offerings to God by giving to the Benevolence Fund and Evangelism Fund. Let us now sing 360, Family Happiness, versification of Psalm 128. Awitin natin ang lahat ng stanza bilang pagdiriwang sa naging pag-iisang dibdib nila Brother Alec James at Marie Fabros. As the man that fears Jehovah
walking ever in His ways. By thy toil thou shalt be prospered, and be happy all thy days. In thy wife thou shalt have gladness, she shall fill thy home with good. Happy in her loving service, in the joys of motherhood. Joyful children, sons and daughters, shall about thy table meet. Only blessings, strength and beauty, full of hope and promise sweet. Go on Him that fears Jehovah, shall this blessedness attain. For Jehovah out of Zion shall to thee His blessings send. Thou shalt see God's kingdom prosper all thy days, till I shall cease. Thou shalt see thy children's children, all thy people, Lord, be peace. Blessed be Jehovah God, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory, that excels. Who only doeth wondrous works in glory, that excels. And blessed be His glorious name to all eternity. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Yehova at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Congrats, Brother Alec and Sister Marie. Pabros na ang ano mo, ang apelido mo. Lapit na rin kayo.